So ngayon naman mga kapatid, the Lord wants us to go. So ilabas na po natin ang ating mga Biblia, mga panulat, because God wants us to grow. Through listening dito sa mensahe na ihahatid sa atin ng kanyang tagapagsalita. So that we can be a glowing Christian that will reflect the goodness of our Lord. So let's go, grow, glow para sa ating Panginoon. At let us all welcome ang glowing servant ng ating Panginoon na talaga nga namang punong-puno ng grasya ng Lord sa kanyang buhay. All the way from Pampanga, Pastora Eileen Julian. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ayan, nakaka-bless naman ang ating MC. Talaga naman yung energy niya, parang ang hirap pantayan. Glory to God. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, kanina pagdating ko dito, nag-pray ako, natakot ako. Tanong nyo bakit? Akala ko nag-rapture na. Kasi parang ang daming nawala. Oh, ngayon naisip ko, ay hindi pala kasi dumating si pastor eh. So, glory to God po sa umagang ito at minsan pa hayaan po natin na ang Panginoon ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo po yung mga problema na ating nararanasan at even nga pong itong mga ganito na parang may mga nawawala po at hindi natin gaano nakikita sa iglesia, and I hope naman po ay nakapag-online sila. At say hello to our online para dun po sa mga nakikinig ngayon. At yun nga po, kasama po dyan ating Pastora Merlin. Dahil nga po sa sakit na mga nararanasan. So, actually, itong bagay na to hindi na kagulat-gulat. 'Di ba? Because before the year end, talaga naman pong sinabi ng Lord na marami po tayong battle na kakaharapin. And remember the last message na binigay sa atin ng Lord as we face this 2025. So kaya hayaan po natin na ngayong umagang ito, kasabay po ng mga mensahe na ating narinig pa ng mga nakaraang linggo, ay tunay nga po na makita natin na maganda ang plano ng Lord. Pero meron po tayong bagay na dapat gawin. Kasi ang plano ng Lord, ayan na yan eh. Hindi na po natin mababago. Pero sabi nga, tingnan natin, what is our part for that plan? 'Di ba? Dahil po ang lahat ng mga provisions ng Lord, there's always God's part and there's always man's part. So, bagamat alam po natin that God is sovereign, pero kaya niyang gawin ng lahat. At kahit pinili po tayo, pero kung hindi po natin magagawa, yung mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord, pwede niya po tayong palitan. So, kaya po sa umagang ito, hayaan po natin na isipin natin na talagang ang Lord ay gagawa ng matindi. So parang nakaka-inspire talagang ang ating MC. So no matter what, lalo na kanina nagsimula na talagang ang konti pa ng tao, pero talagang yung kanyang energy, talagang napakataas. So, magandang prayer po yun. Ako, lagi kong prayer yun. Marami, konti, 2, 3, basta nagkatipon sa harapan ng Lord. It's not about the numbers, but it's all about the fire in our heart. Kaya po, maging po sa ating pakikinig ngayon, mula kanina po sa praise and worship natin, tunay nga po na maramdaman natin that the Holy Spirit is really moving with us. Amen po ba? At talaga pong sa araw na to, sabi ko nga, kung kinausap ko po ang ating pastor regarding the message na ibibigay po ng Lord, at binigyan niya po ako ng authority ngayon to speak about ito nga po na kung saan ang Lord, He will do great things mightily sa atin po ngayon, umagang ito, sa pamamagitan po ng the Lord will anoint each one of us. Kaya po sa bawat salita na bibigay po sa atin ng Lord, ngayong umagang ito, nawa ay maramdaman natin na meron po talagang gustong gawin ng Lord sa atin. Dahil ang kaaway, ito na po eh. 'Di ba? Sabi nga ni Pastor Roy last week, 'di ba? Ang kalaban natin, nandiyan ang sanlibutan, nandiyan po ang sarili, at nandiyan po ang si Satanas. At lalo naman na bago pa mangyari, ang gustong gawin po ng mga kaaway na to, pero ang Lord po, may inihanda na po siya para sa atin. So kaya po ngayong araw na ito, hayaan po natin na tayong lahat ay mabless lalo at tumayo po tayong lahat. And this time, ayan, basahin po natin ang nakalagay sa Gawa chapter 10 verse 38. So basahin po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3. God anointed Jesus
how he went around doing good and healing who were under the power of the devil because God was with him. Ayan. So sabi po sa Tagalog, babasahin ko sa inyo, ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. So ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang sapagkat sumakanya ang Diyos saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. And I believe this time, marami po sa atin ang feeling natin napapahirapan tayo ng dyablo. Feeling natin napapahirapan tayo ng mga bagay na naging bunga ng ating mga kasalanan mismo o itong sanlibutan. Pero church, ang Lord gusto niya po ngayon na matapos itong mga bagay na to at lalo tayo magkaroon ng weapon para mapaglabanan ang lahat ng ito. Kaya pwede po bang sa oras na to tayong lahat ay pumikit at manalangin? At sa atin pong pananalangin, let's have a personal prayer right now. Maging po yung mga nakikinig online. Because I believe na it's not about me and it's not about yun nga na magkakasama tayo, but it's all about what's inside our heart. Kaya pwede ba sa oras na to, ikaw ang personal na manalangin at sabihin mo sa Lord na gustong-gusto mo na talagang maranasan siya sa araw na ito. Hallelujah, Father God. Lord, salamat, Panginoon. Narinig niyo po ang dalangin niyong mga anak. At ang dalangin ko po, Panginoon, sa oras na to, ikaw po ang patuloy na gumawa, kumilos, O God, sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, tunay nga po, maranasan po namin ang inyong matinding pagkilos sa bawat isa sa amin ngayong araw na to, God. Lord, we surrender everything to you, O God. Lord, there are things in our minds, O God, in our hearts, O God, na tunay nga po, Lord, na pwedeng hindi maganda, O God, at pwedeng there are some wandering spirit, O God, na nangyayari po sa bawat isa sa amin. But I pray, Lord, in the name of Jesus, O God, that you will help us, Holy Spirit, to focus on your word today. At sa bawat ibibigay mo pong salita sa amin, ito po ay tatanggapin namin ng buong buo dahil nagtitiwala po kami, Panginoon, na sa bawat salita na ibabahagi mo sa amin, tunay nga po, Lord, meron at merong mababago at magandang bagay na magagawa ito sa aming buhay, lalong-lalo na po sa iglesia namin dito sa My Home in Jesus. Kaya Lord, patuloy kang mapapurihan maging pong sa aming pakikinig ng inyong salita ngayong umagang ito. At ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Ayan, praise God. At nakikita po natin na dumadami na po tayo. Sige, pwede na pong maupo. Ayan. So, sabi nga po kanina dito sa ating binasa sa Gawa, chapter 10, verse 38, na ito pong si Jesus, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Holy Spirit. Sabi nga, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. At makikita po natin dito, pagkapigay, sabi niya, how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. Church, kung titingnan po natin, bagamat si Jesus, yan, siya po ay isang Diyos, pero hinubad niya po ang pagka-Diyos niya nung siya ay nandito sa sanlibutan. Kaya, naging pangkaraniwang tao lang din po siya, katulad natin. So, katulad natin na nasasaktan, katulad natin na nagkakasakit, pero sabi nga dito, subalit, dahil nilukuban siya ng banal na spirito, mga kapatid, siya'y naging makapangyarihan. Naging anointed. At ang kapangyarihan, kaya nga siya tinawag na the anointed one. Dahil ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang banal na spirito at ang kapangyarihan bilang pagpapatunay na siya ay hinirang. At ang sabi ng talata, gumawa siya ng kabutihan, nagpagaling siya ng may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Yan. At kaya paano po niya nagawa ito? Dahil po sa Holy Spirit. And the church today, ito po yung gusto ng Lord na maranasan ng bawat isa sa atin. Na yung mga masasamang espiritu, pwedeng hindi natin alam, meron pala sa paligid natin, sa katawan natin, sa isip natin. Gusto po ng Lord na maalis po ang lahat yan, ng yan. Kaya nga po sabi po ng Google, God empowers a man or a woman to function supernaturally. Si Lord po ang nag-empower sa atin for us to function supernaturally. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang nag-empower to function, for us to function supernaturally. Church, look at me.
Kapag sinabi po nating supernaturally, hindi po ito magagawa ng pangkaraniwang tao. Kaya nga po sa totoo lang, marami po talaga tayong hindi magagawa bilang tao. Pero if we want to make something that is supernatural, kailangan po talaga na tayo po ay ma-anoint ng Lord. Tayo po talaga ay magkaroon ng intimate relationship sa Lord. Kaya kung nagdi-desire po tayo ngayon na, Lord, I want supernatural things. So sino po rito ngayon sa buhay niya, kailangan niya ng supernatural thing? And a divine victory is a supernatural thing. Di po ba? At kaya po hindi po ito pwedeng gawin ng pangkaraniwan. And because we have this kind of battle, hindi po tayo pangkaraniwan. Kaya sabihin po natin ng malakas ulit, Lord, I want supernatural power. Okay? Sabihin niyo po yan dahil hindi ko pinasabi, pero dahil gusto niyo. At maging pong ang mga nakikinig sa atin online. Church, we must understand that Christianity is a spiritual thing. Yes, it is a spiritual thing. Kaya sa umagang ito, let us all prepare our hearts na talaga pong tanggapin yung mga bagay na gustong ipagawa po sa atin ng Lord. Lalong-lalo na po, again, for the Lord to anoint each one of us. So, kung titingnan natin, what is anointing ba? Ano bang ibig sabihin po ng bagay na ito? Yan. So, at gusto ko makita natin na ngayong umagang ito, because of that anointing, we will find divine victory. Kaya nga po sabi ko sa inyo, di ba, isigaw nyo. Kasi i-desire po natin. So, kung titingnan natin, ano po ba yan? Ay, sorry, nagkakamali ako ng pindot. Yan. So, when we say divine victory, ang sabi nga dito, what is anointing? Ayan. O, balik ko doon. So, ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po nito is to cover or to smear with oil. From the Hebrew word, masak. Yan. So, ibig sabihin, lalagyan po tayo ng oil. Symbolically lang po ito, symbolical. Gusto ko maintindihan natin. Sabi nga, it is a symbolic covering or blessing and sanctification and being set apart. Okay? Anointing is the presence and the power of the Holy Spirit in us. So, halimbawa, kung ipapahiran man namin kayo sa ulo ngayon, loloobin ni Lord at ang magagawin po natin, ito po ay simbolo lang. Pero ang gusto ko maging point natin, ito po ay binigyan na tayo ng tatak ng Lord eh. Nakukuha po natin, the moment we receive Jesus as our personal Lord and Savior, nandun na po sa atin ng Holy Spirit. And that's the time na tayo po ay unang na-anoint. Okay? So, tayo po ay papahiran. Yan, natatanggapin natin para lalo pong maging symbolically na gusto natin po na magkaroon ng cover, magkaroon ng blessing, masanctify. When we say sanctify, malilinis po tayo and we are being set apart. So, ibig sabihin, ihiwalay po tayo para po sa matinding gawain ng Panginoon. Alam niyo po, during the Old Testament, binigay na po ng Lord ang banal na spirito sa mga tao, pero selective lang. Look at me. Ang binigyan niya lang ay ang mga kings and priests. O, sino lang yung binigyan niya? O, and the Holy Spirit descended upon them for a special calling or assignment. So, sila lang po ang mga inanoint dati. Pero during the time ni Prophet Joel, ayan, sa pangalan ng ating pastor, may pinasabi ang Diyos sa lahat ng mga tao. At ano po yung pinasabi po ng Lord sa lahat ng mga tao? Pakipindot nyo na nga, parang ano ba? Okay. Sige. Ba't ayaw niya sa akin? Ako ba yung pumipindot nito? Ako? Ayan. Ikaw? Kayo, ako? Oh, sige. So, ito po yung sinabi ng Lord kay Joel chapter 2 verse 28. Sorry, baka madidistract ako dito. Ikaw na lang magpindot, Ihab. Baka magamit pa to sa akin ng kaaway. At mawala ako sa sinasabi ko. Okay, let's listen. Anong sabi po ng Joel chapter 2 verse 28? At ibubuhos ko. Ayan. So, kanino daw po ibubuhos? Sa lahat ng tao. So kung noon, during the Old Testament, dun lang po sa mga kings at saka sa mga priests, ang anointing. Pero during the time ni Prophet Joel, ito po yung pinasabi ng Panginoon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. At alam niyo po ba, after how many years, inulit po ito sa Acts chapter
1 or chapter 2 po yata na makikita natin, sabi din, same word, at ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, at kung titingnan po natin yung karugtong yan, ang sabi niya, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip, at ang mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Wow! Kaya nakita niyo po ba, simula po nang nangyari yan, di po ba napakarami ang mga nagpa-prophesy, at yung mga matatanda daw nananaginip, o taas ang kamay na matatanda, mananaginip tayo doon, kasama na tayo. Yan, at ang mga kabataang lalaki, taas ang kamay. Ayan, makakakita kayo ng pangitain. Kung gusto niyo po yan, sabihin niyo, Lord, gusto ko po yun. At sabi po dito, at ang mga maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay bubuhos ko sa araw na iyon ang aking espiritu. At alam niyo po, yun nga, tinupad po ng Lord yun. Sabi ko nga po sa inyo, di ba, sa Acts, sa upper room, na kung saan yung mga believers, pag nagkakatipo noon, tunay nga po na talagang nagkakaroon ng matinding pagkilos ang Lord. Pero mga kapatid, ang gusto ng Diyos na lahat po sa atin ay makatanggap ng banal na spirito. Amen po ba? Pero, ito po ang sabi ng Lucas chapter 11 verse 13. Okay, pakibasa natin. Oh, sige, 1, 2, 3, blow. Okay, kanino po ibibigay? Okay, sa mga? Kaya alam niyo po mga kapatid, napakapalad po natin. Sabi ko nga po sa inyo. Why? Dahil nung tinanggap po natin si Lord, sumaatin na nga po ang banal na spirito at nasa atin na po ito. Bakit na pa sa atin to? Kasi hiningi po natin, di ba? Kasi tinanggap natin si Lord. Kaya nga po sabi, if you will open your mouth and you will believe that Jesus is the Son of God, you will be saved, di ba? John 1:12, Romans chapter 10. So ang dami pong mga verses na nagpapatunay niyan. Pero sabi nga po, dapat ito po ay hinihingi. Kaya maging pong ang pagpapalakas po nito sa atin, ito po ay dapat na hinihingi ng bawat isa sa atin. Because you know what, church? Because anointing is the greatest treasure ever be given to man. And that anointing po ay nangyari, sabi ko nga po, nung tinanggap natin si Lord. And an anointed person is like a treasure hidden in a field. Ganon po katindi yan. Kaya nga po, ito lang po ang medyo kailangan po nating pag-ingatan. Bakit? Makikita po natin sa Efeso na si Pablo, nagtagubilin po siya sa mga church po ito, sa Efeso, sa mga mayroon na o nagtataglay na ng Holy Spirit. Okay? So, Efeso chapter 4, verse 13. Tignan po natin. Anong sabi dyan? Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Church, the Holy Spirit is with us. Pero ang sabi po dito, huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sabi nga po sa English, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Tingnan nyo ha, sapagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang katibayan na tayo'y tutupusin pagdating ng araw. At ang sabi po ng isa pang version, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Church, yes, the Holy Spirit is with us. Lalo na po sa ating mga tumanggap. Lalong-lalo na din po sa mga nakikinig sa online. Pero anong nangyari sa Holy Spirit? Pwede pala natin siyang dulutan ng pighati. And right now, we know that the Holy Spirit is with us. Sa palagay nyo ba, masaya po siya? Sa puso natin. Sa mga the way we live. The way that is happening in our church. Sa palagay nyo po ba, galak na galak ang Holy Spirit? Mga kapatid, kung papansinin po natin yung sinabi ng talata ulit, meron pong, yes, may kaugnayan to sa ating kaligtasan, di po ba? Ito po, ang banal na spirito po, ang tatak ng Diyos sa atin. At kapag sinabing tatak,
palatandaan ito, sabi nga po, na parang nilagyan ka na ng etiketa na pwedeng sabihin na walang ibang nagmamay-ari sa'yo kundi ang Lord. At nung tinanggap mo si Lord, alam mo ba na walang ibang nagmamay-ari sa'yo sa ating lahat kundi ang Panginoon? Do you believe in that? At nakikita po ba natin by the way we live, ang Lord ba ang nagmamay-ari sa atin? Masasabi po ba talaga natin na this church, each one of us, ang Lord ang nagmamay-ari sa atin? At sabi nga po dito, dahil ito ang magiging katibayan ng ating pagkatubos pagdating ng... Alam niyo po ba kung kailan yung takdang araw? Hindi niyo po alam. Ito po ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoon sa sanlibutan. And at the end, nasabi nga ni Pastor kanina, di ba? Yung pwedeng magkakasakit na tayo, mawawala na tayo. Dalawa po yan, pagdating ni Lord, or yung mawawala na sa atin, mawawala na tayo dito sa mundo, hanggang sa pagdating ng takdang araw, ang sabi nga po, yun ang tatak ng Lord. Ito po yung tatak na hindi po dapat mawala. At ito yung tatak po na hindi dapat mapighati. Kaya nga po sabi ko sa inyo kaninang umaga, di po ba? When we pray, tingnan po natin. So, gaano po ba natin napipighati ang banal na Espiritu Santo? Kaya sa kanina pagdating ko medyo nalungkot lang ako, no? Dahil kasi medyo konti. At ako, tao lang ako, pero napighati ako. What more of the Holy Spirit? Alam ko po, bawat isa sa atin, lagi nga po sinasabi ng pastor natin, we have so many excuses. Hindi tayo mauubusan. And those excuses are all have a reason. Diba? Lahat po yun. Pero sabi nga po dito, tayo naman po ang nakakaalam din sa puso natin, sa isip natin, kung ano po yung relasyon natin sa Lord. Kaya nga po, tandaan po natin, kaya tayo naiba sa dati nating pananampalataya. Kasi wala tayo sa relihiyon. 'Di ba? Kasi we are having a relationship. Kasi yung dati sa relihiyon, di po ba, kahit anong oras ka dumating, anong oras ka pumasok, ikaw ang namimili. Bakit? Kasi ang boss mo, yung sarili mo. Pero this time, sino na ba ang boss natin? Sino ang boss natin? Si Lord, di ba? Sa trabaho natin, hindi ka pwedeng malate, pero bakit sa gawain ng Lord ganito? At sabi nga natin, nawawala. But I don't want to judge you. Ito po ay mensahe ng Lord. Huwag niyo pong isipin na pinaparinggan ko kayo. So, nung dumating ako dito, hindi ko po alam na wala pa kami masyadong madadatnan. So, yung mensahe po ng Lord, eto na po yun. So, nakukuha nyo? So, kaya hindi po ako dumating dito dahil lang sa nakita ko sitwasyon, pero nakita ko po dito kung paano po talaga ang Lord ay kumikilos. Why? Naniniwala po tayo dahil mahal po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, bagamat nadulutan natin, kung ito po ang inyong assessment o sa bawat isa po sa atin, na nadulutan natin ang paghati ang banal na Espiritu Santo, church, kaya nga po ako naniniwala, gusto ng Lord na i-restore tayo bawat isa. Sabi nga po ng message ng First Sunday, di ba, ayaw ng Lord na ma-expire tayo. Kaya ang gusto ng Lord, ma-restore. Di ba? Ang gusto ng Lord, ma-refocus. Yan, ang gusto po ng Lord talagang ma-refresh ang bawat isa po sa atin. Why? Kasi ang gusto po ng Lord na tunay nga po na tayo ay makatanggap ng divine victory. Kaya church, kailangan po talagang dapat napapatay ang laman. Sabihin mo sa katabi mo, napapatay ang laman. Okay? So hindi yung gusto mo at yung kaya mo ang masusunod, kung hindi yung gusto ng Lord. Kaya sa umaga pong ito, ang gusto ng Lord sa atin, church, look at me, we need to realize na kailangan pahalagahan natin yung Holy Spirit, yung anointing ng Lord na meron tayo. Gusto mo ba mapahalagahan yon? Yan. So ito po yung gusto ng Lord. Pero bago ko po ipagpatuloy, gusto ko po munang makita natin na bakit ba kailangan natin ng anointing ng Lord? Bakit ba kailangan na ang Holy Spirit manatili sa bawat isa sa atin? So bibigyan ko muna kayo ng masasaya, no? Ayan. Kasi tinitignan niyo ako, ha? Gusto niyo pa ba ako? Naku, baka sa susunod, papasok pa lang ako, ayaw niyo na akong papasukin sa pinto. Ayan. So,
I love you with the love of the Lord. So bakit natin kailangan ng anointing? Number 1, lagi po nating tatandaan that the anointing of the Lord, yung natanggap po natin, at yung patuloy na magpapalakas sa atin, it will be for our protection. O sabihin mo sa katabi mo, protection mo yon. Kapag mahina ka ngayon, wala kang protection. Did you get it? So sino rito ang gustong magkaroon ng matinding protection? Kaya dapat sabihin mo, Lord, gusto ko lumakas ka sa akin. Holy Spirit, lalakas ka sa akin ngayon. Kasi this is our protection. It is our covers in battle. Bakit ka nanghihina ngayon? Bakit tayo nanghihina ngayon? Physically man yan, spiritual man yan, emotional. Kasi humihina ang Holy Spirit sa atin. Humihina ang ating covering. At ang sabi ng Deuteronomy chapter 20 verse 3 to 4, pwedeng kabisado niya ito ng ngayon. Hear Israel, today you are going into a battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Church, ito po ang ating cover. And this for 2025, ito mga pinagdadaanan natin ngayon, nararamdaman mo, mahina ka, sabihin mo, Lord, i-anoint mo po ako ngayon na ngayon din, kahit nakaupo ako sa upuan ko, because I really need that covering. I really need that protection because that will give me victory. Lord, ang Lord gusto niya mag-flourish tayo, maranasan niya na mag-grow tayo spiritually, mag-grow tayo sa mundo, mag-multiply tayo bilang isang iglesia at mangyayari po yun sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi basta-basta po kasi mananahimik ang kaaway. He will hinder everything na meron po tayo para po talagang hindi tayo makalapit sa Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba paulit-ulit tayo? Bakit pag Sunday, bakit pag midweek, bakit pag prayer meeting, laging may problema, laging may hadlang? Kasi nga po, ginagawa ng kaaway. At ang tanong, sinong laging nananalo most of the time? 1 to 10 na lang. Sa 10 laban, ilang beses ka nanalo, ilang beses nanalo ang kaaway o ang sarili mo at ang mundo? Di po ba? Kayo po ang nakakaalam niyan. Sabi ko po sa inyo, pwedeng habang nagsasalita ako ngayon dito, pwedeng ang daming pumapasok sa isip po natin, nagtatanggol ka sa sarili mo, pero sabi ko nga po, it is our heart na handa pong maging humble to tell God, Lord, nanghina nga po ako eh. Doon po tayo sisimulan na mabago ng Lord. Church, anointing is for our protection because it causes demons to live and breaks every yoke. Kita niyo po? Ano na po? Balik. Mark 6, chapter 6, verse 13. Pakibasa. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Church, gusto mong gumaling? Ang daming sakit. Kay Pastor, kay Pastora Merlin, sa ating lahat. 'Di ba? Pero ang sabi doon, no, nararamdaman mo may mga demonyo sa katawan mo, madali kang magalit, madali kang mainis. Pagdating sa gawain ng Lord, ayaw mo. Ngayong umagang ito, ikaw mismo sabihin mo sa Lord, Lord, i-anoint mo ko. You desire. Gustuhin mo. Kaya habang pinapakinggan mo tong mensahe na to, Lord, I want your protection. Antindi po, Lord, ang dami kong sakit. Hindi lang po kayong nakakaranas niyan. Sabi nga ni Ate Precious, parang may terminal ill. Kahit hindi ka terminal ill ngayon, parang ting umaga, ang hirap bumangon, parang laging may masakit sa'yo. Lalo na pag araw ng linggo, lalo na pag araw ng Miyerkules, lalo na pag ikaw yung naka-assign sa prayer meeting, laging may masakit. Laging masakit ang ulo, ang mata, pati nga kuko, masakit eh. Di po ba? Kasi nga po, may ginagawa ang kaaway. Pero church, it causes demons to live and breaks every yoke. Hindi ka tatantanan ng demonyo. But if you are anointed, in a sense na malakas ang Holy Spirit sa'yo, sa bawat isa sa atin, the devil will leave you. At yung mga nakapasan na bigat na yan, tatanggalin po ng Lord. Kaya po kung may gugustuhin ka ngayong umagang to, Lord, talagang gustong-gusto ko na po talaga. Palakasin niyo po ulit ang Holy Spirit na nasa akin. And second, church, it's not just about our protection, but it is our for provision. Why?
Kayo po ang magbasa. 1 John chapter 2 verse 27. Kaloob na ni Kristo sa inyo. Wow, ang ganda. Church, gayon paman, ang Espirito'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. Sino ang nakatanggap na ng Espiritu? Ayan, ang lakas ng boses. Church, look. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, kaya tingnan nyo kung nananatiling malakas, hindi na ninyo kailangang turuan pa kayo ng iba. Kasi, ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, walang bahid na kasinungalingan, at tulad ng itinuro ng Espiritu, mananatili kayo kay Kristo. Church, sino pong nagtuturo sa atin ngayon? 'Di ba? Para sabihin nyo, ay, hindi ko na kailangan si Pastora Eileen para mag-sermon at mag-rebuke kasi ang Holy Spirit na ang magtuturo sa akin. Hindi ko na kailangan si Pastor Joel. Church, nakikita po natin, di po ba, na kapag ang Holy Spirit ang malakas sa atin, hindi mo na kailangan pang sabihan ka ng nanay mo, hoy anak, pakalabit na sa'yo ng Lord yan, bumalik ka na sa Lord. Why? Kasi ang Holy Spirit ang magtuturo sa'yo. Kaya church, it's not just our protection, but the Holy Spirit, the moment na nagpalakas ito sa atin, siya ang magsasabi sa'yo, anak, tama o mali ba ang ginagawa mo? Siya ang magtuturo sa'yo. Kaya alam niyo po, di ba, during the time of pandemic, hindi tayo makalabas. Di po ba, naalala niyo na po ba yun? Nakita po natin na sa buhay pala, ang mahalaga lang, na sabi nga ni Pastor kanina, araw-araw, mapanalangin mo, malakas ka at buhay ka. Because during that time, pinakita ng Lord, walang kwenta ang lahat. Kaya ang provision na binabanggit po sa atin ng Lord ngayon is not just about the provision of financial blessing or abundance. Bagamat kasunod lang po yan. But the provision of true wisdom. Yung talino na nanggagaling sa Lord. Yung hindi ka madadaig ng kaaway. Na ngayong araw na to may desisyon ka na gagawin pero alam mo ang sinunod mong desisyon ay ang desisyon ng Panginoon at hindi ang desisyon ng iba. At ang sabi dito, ano ang dapat ending? Manatili kayo kay Kristo. Di po ba? Nakita po natin yun during the time of pandemic, pero nakalimutan na natin. Di ba? Walang silbing mga sasakyan mo, mga gamit mo. Di ba? Anong mahalaga? Kumakain ka, kasama mo pamilya mo. At ito lang yun, natapos na wildfire sa US. O alam ko, nabasa nyo yung mga istorya nun, bago naganap, hindi ko na ikukwento. Diba? Sa isang iglap, ang buong Hollywood ay halos nasunog. Milyon-milyon na pag-aari ng mga mayayaman nawala. Ano ngayon ang ipagmamalaki mo? Ano ngayon ang ipagmamalaki natin? Church, wag po nating pagdudahan. Nasa atin po ang Holy Spirit and the Lord give us wisdom. Sabi ko nga po to sa inyo, this is the greatest provision. Kagaya po ni Solomon, hindi siya naghanap ng yaman, hindi siya naghanap ng lakas, pero ang hiningi po ng Lord, wisdom. Kaya po sa oras na to, alam niyo po kung meron kayong hilingin, sige Lord, proteksyonan mo ko para po yung mga gawa ng kaaway sa akin, mapagtatagumpayan ko, pero Lord, bigyan niyo rin po ko ng wisdom. At yung wisdom nga po na yun, ay talagang yung masunod po natin, yung kalooban ng Lord. Church, look at me. Sabi ko nga po noon last year pa, hindi ko nga po na-share sa inyo, pero nasabi po ni Pastor RJ, sa mundo po ngayon, dalawa lang ang susundin natin. Lalo na po sa ating part ng Kristiyano, ha? Ano po yun? Kasi sa atin, minsan, alam na natin yung masasamang bagay, right? Pero, when we choose, there are two things na pwede nating pagpilian ngayon bilang Kristiyano. The good thing and the God thing. Why? Look at me. Good thing. Ano yung good thing? What do you mean by good thing? Good thing, mabuting gawa. God thing, yung gusto ng Lord.
Sa buhay po natin, sabi nga, sasabihin sa ni Satanas na gawin mo lahat ng klase ng mabubuting bagay. Gawin mo lahat. Pero yung talagang lalong magpapalapit sa iyo sa Lord, yun ang hindi niya papagawa sa iyo. Halimbawa na lang sa pagbibigay. Maganda bang tumulong sa kapwa? Okay lang ba na magpautang sa mga nangangailangan? Pwede. Pero, ano bang dapat unahin? Yung magbibigay ka ng tithes mo or yung tutulong ka sa kapwa? The good thing and the God thing. God thing din naman po yung tumulong ka sa kapwa. Wala namang masama. But at the expense of your tithes. Ano ngayon ang pipiliin mo? Mahirap? But if you have faith in God, anong pangako ng Lord when you give your tithes? Lahat ng salot aalisin. So pwedeng yung salot din niya aalisin dahil sumunod ka muna. Did you get my point? And even sa buhay po natin, anong mas unang-unahin natin? Walang masama na maglaba. Walang masama na magplantsa. O pero dahil ginawa mo yun, di ka muna mag-church. Nagpa-late ka muna. So, good thing versus God thing. Kaya ngayon po, sa isip po natin bilang Kristiyano, if we really have that wisdom from the Lord, pipiliin mo God thing. Kaya sa umagang ito, pwedeng tatanungin kita, ano yung mga ginawa mo na good thing, na pero alam mo, hindi naman ganun na natuwa ang Lord? But ano yung ginawa mo na God thing? Pwedeng may nainis sa'yo na tao, pero alam mo, dahil naniniwala ka na pinuntahan mo ang Lord, that everything shall be given unto us if we will just seek Him first. Everything will be added unto us. Alam mo, may mangyayari. Dahil hindi ikaw ang sagot. Hindi ikaw ang gagawa kung hindi ang Panginoon. And that is the kind of faith na gusto po ng Lord na meron tayo ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, a consistent kind of faith. Pag sinabing consistent, di po ba? Hindi nagbabago. Whether good or bad, you still have a consistent faith. Di ba? Sabi nga, even if the Lord will not give it to you, para kang si Shadrach, Meshach at Abednego, Lord, kahit hindi mo ko i-save dito, pero susunod pa rin ako sa'yo. Lord, kahit hindi ako gumaling, Lord, kahit gumagapang ako, Lord, susunod pa rin ako sa'yo. That is the kind of thing. Kaya nga po nung nag-meeting ang mga leaders, di ba? Leaders, anong usapan? Be consistent. Consistent naman, pastora. Consistent na late. Consistent na absent. Consistent na nade-delay ang mga gawain. Consistent na nag-miss sa devotion. Consistent naman. Pero yun po ba ang consistency na gusto ng Lord? Ayan, ba't pumapalakpak ka, Ate Joy? Natutuwa ka ba dahil consistent? Church, sabihin mo sa sarili mo, consistent. At pwede ba, kung talagang gusto ng puso mo, hilingin mo sa Lord, Lord, gusto ko naman po maging consistent. Lord, I want that knowledge. Lord, I want that provision of wisdom. Na kahit wala pong nakakakita sa akin, kahit wala pong sisita sa akin, gagawin ko yung tama kasi mahal kita. Church, tayo pong mga Kristiyano ngayon, look at me. Hindi tayo pasiklaban, pagalingan sa harapan ng tao. Pero ano ang ginagawa natin pag wala nang nakatingin sa atin at ang Lord lang ang nakakaalam po nun? You can deceive us. Pwede mo sabing, okay ako sa Lord, okay na okay ako, pero ang Lord alam na alam ang puso ng bawat isa sa atin. And that is integrity. Kaya kung haharap tayo sa Lord ngayon, pwede mo bang sabihin, Lord, may integridad ako dahil yung sinasabi mo, yung sinasabi ko, ginagawa ko, kay may nakakakita sa akin o wala. Kaya hindi natin kailangan pa na magsabi na, bakit kayo late? Bakit kayo nawawala? Wala na pong magsasabi sa atin lahat nun. Kasi ang Holy Spirit ang magtuturo po sa atin. But that is if our hearts are very humble to accept na merong dapat ayusin, merong dapat mali. Pero kung mananatili po tayong matigas at ipagpipilitan natin na wala pong okay lang ako at lahat ng ginagawa ko okay na okay sa Lord at alam ko talagang tuwang-tuwa ang Lord sa akin, si Lord na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Because the Lord knows our heart. Alam ng Lord ang puso ng bawat isa sa atin. At hindi lang po yun. Anointing will not just give us protection. Anointing will not just give us His provision, but anointing give us power to do God's will. Sabi nga po dito, we cannot fulfill
our God-given assignment by our own strength. We need God's revelation. Kaya paano ka magkakaroon ng wisdom at protection kung wala kang revelation ni Lord? At saan po ba natin nakukuha ang revelation ni Lord? Saan po natin nakukuha? Saan po? Sa church? O saan po? Okay, sa Word of God. Diba? Paano mo makukuha ang Word of God? Mag-aral ka. Mag-a-attend ka ng church. Kung puro ka Facebook, paano mo magagawa yan? Wala ka talagang power. Sabi ko nga po sa inyo, supernatural thing, dapat supernatural din ang ginagawa natin. At lahat po yun nasa Word of God. Tanong ko sa inyo, gaano ka katagal magbabad ng Word of God? Uy, babad po ako Umaattend nga po ako sa church kapag message lang Pagkatapos po, uwi na ako. Word of God po yun. Okay na ba yun? Kaya bakit ang kulit namin sa inyo sa devotion, sa family devotion, personal intimacy church? We need God's revelation. Kasi po yung intimacy po natin sa Lord, yun po ang nagiging way para yung relationship po natin sa Kanya tumatag. Kaya tingnan nyo po, din lang sa personal devotion nyo, sa time natin, sa pakikinig ng salita ng Lord, baka ngayon, akala mo nakikinig ka pero natutulog ka pala. 'Di ba? Kasi parang, present naman ako sa church Present ka nga, pero nasa ng puso mo? So kaya po dito, we need God's revelation. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, I need your revelation. Kaya magbababad po ako sa'yo. Kaya nga po, alam niyo po, sa oras na to, dapat nakababad ka ngayon sa Word of God. Lord, ninanamanam ko yung gusto mong sabihin. Hindi ko to kaya. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Through Christ. At mangyayari po yun through God's revelation. Kaya kung mananatili ka lang po sa sarili mong kalakasan, sa sarili mong wisdom, sa sarili mong paraan, lagi kang talo. Baka sisihin mo pa yung Lord. Baka magalit ka pa sa Lord. Hindi po ba? Ano pa po? Number 4, anointing is our platform. Ang sabi ng Luke chapter 4 verse 18, so ano po ba yung ibig sabihin ng platform? When we say platform, it is a raised level. Ito para itong tinutungtungan ko, on which people stand. So mas mataas kumbaga a stage. The anointing of God in each one of us will be our stage. Wow, ano pong stage yun? So ibig sabihin po, ito po yung floor, sabi nga po na we can speak into public. Why? Ang sabi ng Luke chapter 4 verse 18, kayo po ang magbasa, 1, 2, 3, blow. Church, nakita niyo po, di ba? Hindi po natin ito magagawa kung hindi po tayo i-anoint ng Lord. Kaya praise God, pwede po bang palakpakan natin ng Lord sa ginawa ng mga youth last week? That is the start of your platform. Youth, huwag niyong ihinto. Be consistent. Kahit 2 na lang kayo, kahit 3 kayo, gawin niyo pa rin. Kahit na darating ang time, hindi ko dinideclare kung manghihina yung ibang leaders nyo, manghihina kayo, pero gawin nyo pa rin. Kahit 2, 3, 4 kayo. Ang sabi ng Lord, there are 2 or 3 gather in my name, tuloy. And even our prayers, lahat po yan, kahit ngayon nakikita nyo, ang dami nyo, pero kahit 2 na lang kayo, 3 kayo, tuloy nyo pa rin. Sa mga gawain po natin ngayon, makikita natin, kanina nagsimula tayo, konti lang, kahit 5 lang tayo, tuloy. Midweek, 2, 3 lang, tuloy. Bakit? Dahil ginagawa natin ito for the Lord. At alam po natin na habang sumusunod tayo sa Lord, kahit na yung iba hindi sumusunod, alam mo, susunod din yon dahil ang Lord ang gagawa. Diba? Anong sabi ng Lord? Kung may 10, may 20 lang, okay na ako. At ang sabi po ng Matthew, if there are 2 or 3 gather in my name, andyan ako mga anak. Kaya huwag kayong magpadala sa dami. Let the anointing of the Lord be your platform. Tuloy-tuloy po natin yan. Why? Because it will push us to make a difference. Sabihin mo sa sarili mo, I want to make a difference. Lord, hindi ako basta-basta. I am supernatural. Kaya ko yan. Yung mga galit ng tao, yung mga pagod, kakayanin ko po yan kasi supernatural ako. Kasi anointed ako. Pero sabi ko nga po sa inyo, dapat ito pong anointing na to, sabi nga po, talaga nga po na hindi tayo manghina. Alam niyo po, church, look at me.
may isang karakter po sa Biblia na inalisan ng anointing ng Lord. At isa na po rito si King Saul. God anointed King Saul. But along the way, the anointing was forfeited. It was lifted. Bakit po? Dahil naging masuwayin siya, na-develop sa kanya yung habit and practices na sinasaktan niya yung Holy Spirit. So hindi ko na sa inyo kukwento si King Saul, basahin niyo po siya. Pero alam niyo po, primary isa sa ginawa ni King Saul, hindi naman siya pumatay. Hindi naman talaga siya yung talagang matinding kasalanan. Alam niyo po ano yung pinakamatinding kasalanan niya na talagang nagpaalis sa kanya na sinabi ng Lord na aalis na sa kanyang Holy Spirit? Ano pong sabi po doon? Di po ba? Yun po yung time na dapat aantayin niya na mag-alay si Prophet Samuel. Pero ang ginawa niya, siya po ang nag-alay. Kaya ano pong sabi ni Prophet Samuel sa kanya? Saul, ano yung ginawa mo na yan? Alam mo bang napalungkot mo ang Lord sa ginawa mong na yan? Because you know what? Look at me. Obedience is better than sacrifice. Church, pwedeng ang dami mong sakripisyo. Pero ang sabi ng Lord, your obedience is better than any sacrifice. Kaya sa buhay mo, ang dami mong sinasakripisyo, pwede mong sabihin sa Lord, ang dami ko sinakripisyo para sa'yo, pero alam ng Lord, kung yung sakripisyo mo ba yan is out of obedience sa Lord, or pwedeng dahil lang din gusto mo, dahil kinakailangan mo, or dahil doon ka natataas, pero ang totoo, di po ba, ang Lord pa rin pong nakakaalam yan. Ang Lord pa rin. Sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23, summary ni Saul. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. And because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Church, tingnan niyo ako. Ano ang pinakadahilan? Bakit nangyari kay King Saul? Bakit siya nag-disobey? Because, anong sabi diyan? Yung naka-yellow word. You have... Church, ilang beses mong nireject ang word ng Lord? Si Saul po kasi naging habit niya. Look at me. Itong habit na to, nagsisimula po to sa maliit, papalaki ng papalaki ng papalaki. Magsisimula sa maliit na pagsisinungaling, magsisimula sa maliit na excuses, hanggang sa lumaki na ng lumaki, hindi mo alam, you are rejecting the word of the Lord. Kaya church, alam mo ba, sa tuwing hindi ka pupunta rito ng Sunday, sa tuwing hindi ka mag-church, sino bang nireject mo? Kanino bang utos to? Sa tuwing hindi ka magbibigay ng tithes mo, sinong nireject mo? The word of the Lord. Nakukuha po natin? Kaya po dito, ano pong sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 14? O, kayo pong magbasa. 1, 2, 3, blow. Church, nararamdaman nyo na ba na minsan parang dinadalaw kayo ng masamang espiritu? Yung mag-isa ka lang, pero parang feeling mo, parang ang dami mong nagtatalo sa damdamin mo. Ang daming gumugulo sa'yo, ang daming mong takot, ang daming mga parang hindi mo ma-explain. Nararamdaman niyo po ba yun ngayon? Yan, salamat sa mga nag-yes. Alam niyo po kung bakit? Kasi humihina ang Holy Spirit na nasa atin. At ito po yung bagay na ayaw po natin na mangyari na sabi nga dito, ipapadalaw na tayo sa masamang espiritu. Church, look at me hindi ibig sabihin na wala ang Holy Spirit sa atin. Hindi po yan nawawala. Dahil kung talagang tinanggap po natin ang Lord, pero ang point natin dito, nanghihina. Kaya nadadalaw ng masamang espiritu. At again, sa nagsisimula, because of rejection. Pero tingnan nyo yung rejection, tingnan nyo yung word, rebellion and arrogance. Anong rebellion? Nagre-rebelde ka, nagagalit ka, meron kang hindi gusto. At arrogance, mayabang, mataas ang pride, feeling mo magaling ka na, hindi ka na pwedeng pagsabihan. At simula noon, nireject mo ang word of God. Kaya di ba may mga times ayaw mong sumali sa gawain sa iglesia. Bakit? Kasi nainis ka. Tama, mali. O, kapag may tama, magbago na. Kasi may tama eh. Di ba? Hindi yung patama ka lang ng patama. Kaya ako po, ayoko rin pong tama lang ng tama. Ang gusto ko po talaga sa bawat isa sa atin, magdesisyon po tayo. Church. Alam niyo po, nung last January, ayan si Kuya AJ, kasama namin sila nung December 31. Alam niyo po yung anak ko na si Potpot. Bigla na lang umiyak sa sulok. Di ba, Kuya Aaron? Ate Jubilin? Akala namin, kaya siya umiiyak, nasaktan siya.
Tinanong po namin, kasi po kami po sa family namin, every December 31 ng gabi, pagkatapos po namin magluto lahat, at 11 p.m., lahat kami nagagather as a family. Yan. Talagang nung una po, talagang gustong-gusto ng mga pamangkin ko yan, tsaka mga kapatid ko yan. Gustong-gusto nila yan. Dahil kasi talagang pinipilit ko sila. Dito, dito, dito! Wala muna niyang wala muna paputok dyan, mga sayaw-sayawan. 11 o'clock, we will gather. We will worship. We will pray for each other's family. Magdi-declare kami kung ano yung gusto na declaration sa bawat family. At exactly 1 hour gagawin po namin yon. At pagkatapos po nun, tsaka kami lalabas at makikipagputukan. Pero before po namin gayon, ng December 31, uunahin po muna namin mag-worship kay Lord as a family. So alam po nila Kuya Aaron yan. Si Potpot, habang nag-worship kami, umiiyak siya. At alam niyo po ba bakit siya umiiyak? Bata po ito ha. Ang sabi niya, sabi ko sa kanya, anak, why are you crying? Ma, because I'm afraid of 2025. I will miss 2024. There are a lot of good things that happen in us in 2024. And I'm so afraid what will happen to us in 2025. Ayun ang iniyak niya na hindi siya humihinto sa pag-iyak. At nung 2:00 ng madaling araw, dahil malalaki na po, kita nyo, lalaki na nila Aaron, no? Nadagdagan pa yung 2 anak niya. Hindi na kami kasya sa bahay po namin sa fiesta. Umuwi kaming family 2:00 ng madaling araw. Pag uwi po namin sa bahay, hindi pa kami natulog na mag-asawa, nag-pray po kami ulit. At ako personally, gumawa pa po ako ng devotion ko sa Lord. Kasi every January 1, gusto ko bago umaga, tapos na yung aking thank you list at saka yung aking faith list sa Lord. At alam niyo po ba, before ko pong gawin yun, si Potpot, hindi pa siya tumitigil sa pag-iyak. Pumunta siya sa akin, Mama! I'm so scared. What will happen to 2025? Give me prediction. Sabi ko, ha? Ginawa pa akong manghuhula. Pero sa isang bata, church, di ba nakakatawa pero nakakakilabot? Why? Bakit ganun ang takot niya? Bakit ang dami niyang iisipin niya to? Diba, naalala ko yung sabi ng Acts at saka Joel, yung children will see dreams, will see vision. And then kinausap ko siya, alam mo anak, talagang 2025 will be hard. It will be scary. Because according to God, according to the word that the Lord has given us, we will have battles. But sabi ng Lord, do not be faint-hearted, do not panic, because the Lord your God is with you and He will give you divine victory. Paulit-ulit ko sa kanya sinasabi, divine victory, divine victory, divine victory, kahit ang hirap, ang sakit. At yung anak ko, nung pinag-pray ko, after po no, natulog siya, okay na siya. Di niya na po ulit-inulit. At ngayon, sa tuwing mag-e-exam siya, dati ang score niya lang 8, 7, 9. Ngayon, laging 10. Alam mo, sagot niya, Mama, divine victory! O di po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Church, kaya po dito, nakikita niyo po bata yon. At sa alam niyo po ba, hindi ko po kayo tinatakot. Nung nag-devotion po ako noon, meron ako isang article na nakita. That 2025 is the start of a great tribulation. Kaya nga po talagang sobrang yung word ng Lord ang naisip ko eh. Yung word ng Lord, Deuteronomy chapter 20. Yun talaga. Kasi it will be the start of great tribulation because 2025 is a year of jubilee. And 2025 as a year of jubilee, i-research nyo na lang kung ano po yung ibig sabihin ng jubilee, no? O pero mabilis, ito po pinapalaya during the time ni Moses. Every 25 years, pinapalaya po lahat po ng mga alipin. Kaya kung ikaw may utang kang 1 milyon, wala ka ng utang. Kaya po talagang, dahil because of the year of Jubilee. Oh, pero tingnan nyo ako, lahat ng alipin, palalayain. Church, nung panahon din pong ito, the time of Jubilee na pinanganak si Jesus, na lahat ng tumanggap kay Jesus, lahat ng utang nating kasalanan, binayaran niya na. Bayad na. Kaya, Ate Susie, masigit pa sa 1 milyon na utang ang binayaran ng Lord. Dahil kasalanan natin ang binayaran ng Lord at ibig sabihin, hindi na po tayo maiimpyerno. Amen po ba yun? At yun ang pinakamatinding blessing. Aanhin mo 1 milyon, sa impyerno ka naman pala mapupunta. Diba? Aanhin mo yung magandang mukha, magandang katawan, sa impyerno ka naman pala mapupunta. Pero church, ano po ang point ko dito? This 2025 is the year of Jubilee, may palalayain ng Lord sa atin. Pero ito po ang pinakamatindi. This 2025 is the year of 70th Jubilee.
7-0 na Jubilee. And if you will look at the Bible sa Matthew, every 70 years of Jubilee, may matinding nangyayari. Pagkapanganak ni David, pagkapanganak ni Jesus, pagkatubos, and this 2025, 70th Jubilee, ano ang naghihintay sa atin? Church, mahirap, masakit, family problem na hindi mo alam kung saan nanggagaling, school problem, career problem, financial problem, spiritual problem. Pero sabi ng Lord, palalayain niya po tayo. Pero sabi nga po dito, Church, the Holy Spirit that is in us, yung pagpapalakas ng Holy Spirit na meron sa atin, dapat i-treasure mo, pahalagahan mo. Tingnan niyo po ako. At ang pagpapahalaga pong ito ay obligasyon ng bawat isa sa atin. Hindi po ito obligasyon ni pastor, hindi lang po ito obligasyon ng leader natin, hindi lang ito obligasyon ng magulang mo, kapatid, kasalanan mo na kapag nanghina ang Holy Spirit dahil ikaw ang nagpabaya. Why? Hebrews chapter 11 verse 6. Tingnan po natin, basahin natin. 1, 2, 3, blow. Ay, wala yung Hebrews 11. O, wag muna. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He reward those who sincerely seek Him. Ulitin ko Hebrews 11:6. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Sincerely seek Him. Tingnan niyo ako. Are you sincerely seeking the Lord right now? Buong puso? Walang pagkaantok, walang wandering spirit. The Lord knows your heart. Church, alam niyo po ba ang perlas? Nakita na kayo ng perlas? Ayun, nakaperlas ako. Nakaperlas ako, kita niyo? Alam niyo po, ang perlas, ginto, kung nakikita lang yan sa dalampasigan, kung nasa bungad lang yan, mayaman na tayong lahat. Dadamputin mo na lang, di ba? Pero ang perlas, bago mo siya makuha, sinisisid siya sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Ang ginto, bago mo makuha, imimina mo muna yung pinakailalim ng isang bundok or kuweba. Bago makakuha ng diamante, lahat ng mga ididig mo ng husto yan, pinakamalalim. Church, gusto mo ng perlas? Gusto mo ng ginto? Gusto mo ng diamante? Sisirin mo ng malalim ang salita ng Panginoon. Sisirin mo ng malalim yung kalooban ng Panginoon. Kaya hindi nasa bungad ng ilong mo yan, na isusubo mo lang. You need to work it out. You need to fight for it. Why? Church, itong tandaan po natin, if the Lord really anoints us, naniniwala kayo that the Lord really save each one of us, at yung oil na meron tayo, that oil will always find its way to the top. Nakita niyo po yung baso na yan? Kahit po nasa ilalim yung oil na yan, aangat yan. So ikaw bilang isang Kristiyano na naniniwala at totoong may pananampalataya sa Lord, kahit nanghihina ka, yung oil na yan ang laging tataas at magiging malakas sa'yo dahil alam mo na ang Lord ang kumikilos sa buhay mo. And that will bring you a divine victory. Church, kaya sa buhay po natin ngayon, you will not chase your dream. You don't need to chase yung mga promotion na yan. Dahil kapag inanoint ka ni Lord, kagaya po ni Joseph, di ba, iaangat at iaangat ka. Pero pinipili niya lagi ang kalooban ng Lord. Kaya may gusto ko sa buhay ngayon 2025 na ma-achieve. Piliin mo si Lord kasi the oil will always find its way to the top. You will have divine victory. Pero sabi ko nga po sa inyo, dapat talaga mauuna po talaga ang Lord. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, we really need to treasure the anointing of the Lord, kagaya po ng perlas. Dahil sabi nga po ng Ephesians ulit, chapter 4, verse 30, na ito ang katibayan sa atin ng muling katubusan ng pagdating ng takdang araw. O kaya dito po, sabi po, church, sinasabi po ng Biblia, look at me, na sa huling panahon, darating ang bridegroom. Sino ang bridegroom? Si Jesus. Sabihin mo sa sarili mo, I am the bride. Ikaw po yun, tayo po yun. At sa pagbabalik po ng ating Panginoon at sa kanyang pagbabalik, nagbigay po siya ng pamantayan sa mga bride niya. Okay? Ano po yun? Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Kayo po ang magbasa. Gaya ng pag-ibig, Christ loved the church. He gave up His life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word.
He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Church, are you that bride? So ito po yung gusto ng Lord sa atin. Kaya nilinis na po tayo ng Lord noon pa man, nung tinanggap natin siya. Pero sana po, let us remain hanggang sa pagdating ng takdang araw that we will be clean and washed. Ginawa na po ng Lord to present her to Himself. Tayo po yon as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Kaya po sa oras na to, church, kung ikaw alam mo na may kulubot ka, may batik ka, di ba? Kaya laging ang turo ng Lord, ihingi mo ng tawad. Di ba? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Kaya po dapat, pero hindi lang po dapat tayo hingi ng tawad, church. Dapat ang ginagawa po talaga natin, yung paghingi natin ng tawad, yung ginagawa naman po natin, kung ano na yung tama. 'Di ba? Hindi mo naman po pwedeng sabing sorry, tapos susuntokin mo una naman yung kaaway mo. Sorry, sabay suntok. 'Di ba? Sorry, sabay sampal. Oh, parang ganun po. Nakikita niyo po yung ibig sabihin? Lord, sorry po, hindi na po talaga ako malilate, tapos late ka na naman. Ay, parang nasampal mo na naman si Lord nun. Why? Paulit-ulit. Di po ba? Kaya church, ito po yung pinapagawa sa atin ng Lord. Ephesians chapter 4 verse 32 to 30, at huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang katibayan na tayo'y tutubisin sa pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Church, the Lord wants to honor us with the anointing of the oil in our head. Pero sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong asamin, huwag niyong isipin sinong mag-aanoint sa inyo. Ang isipin niyo po sa oras na to, lalong-lalo na po sa online, kasi ang dami pong wala, especially for the leaders. Natunay nga po na ang Lord ang mag-aanoint sa bawat isa sa atin. Because church, there is anointing in the name of Jesus. And Jesus is the Holy Ghost baptizer. So sabi nga po dito, let's get ready. Sabi nga po ng Psalm chapter 92 verse 10, I shall be anointed with fresh oil. And today, gusto po ng Lord na matanggap po natin yung fresh oil na yon. Okay. Kaya sa umaga pong ito, church, ang gusto po ng Lord, this is the challenge na gustong ibigay po sa atin ng Lord. Narinig po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayong narinig mo yung mensahe ng Lord, pwede ba? At deep inside your heart, ikaw yung mag-desire. Hayaan mo na ang Lord ang siyang humipo ng puso mo ngayon. Alam ko marami po sa atin during the message pa lang hinihipo na ng Lord. Nararamdaman ko po yon. Nakikita ko po sa reaksyon po ng bawat isa sa atin. And the Lord wants to refresh that anointing. Kailan mo huling naranasan ang paghipo ng Diyos sa'yo? And right now, the Lord wants us to have the fresh anointing from the Lord. Desire that fresh anointing from the Holy Spirit. And church, ang sabi nga, ito ang magbibigay ng sigla sa ating pananampalataya. Ito ang magbibigay sa iyo ng sigla sa iyong pananalangin. Ito ang magbibigay sa atin ng panibagong sigla sa ating devotion every day. Ito ang magbibigay ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok, tukso sa ating buhay. At ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihang magawa ang ating mga assignments na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Let the quickening of the Holy Spirit be in our midst right now. Church, and with the things that we heard today, the challenge, let us treasure the anointing of the Lord. Sa oras pong ito, church, habang ikaw ay nakapikit, have an expectant heart. Sabihin mo sa puso mo, I expect, Lord, that you are anointing me right now. You will anoint me. Pray and receive it by faith.
Pray and receive it by faith. And believe that the anointing comes from the Lord. Church, buksan nyo lang sandali yung mata nyo. And look at this picture. Receive the anointing of the Lord. And as you close your eyes again. Sa oras na to, the Lord is pouring that oil in each one of us. The Lord is pouring that oil sa ating mga tahanan, sa buong iglesyang ito. But the Lord wants you to open your heart to Him right now. And let the Holy Spirit stir up that fire in each one of us. At kung nanghihina ka, sabihin mo sa Lord, Lord, nanghihina ako. Kung napapagod ka, sabihin mo sa Lord, Lord, napapagod ako. Kung nanlalamig ka, sabihin mo sa Lord, nanlalamig ako, Lord. At kung hindi ka na nasasabik sa kanyang mga gawain, sabihin mo, Lord, hindi ko na po kinasasabikan, parang okay na lang po sa akin kahit hindi ko siya magawa. And right now, church, habang tinataas mo yung kamay mo, you can kneel to God right now at isipin mo lang sa oras na to, binubuhusan ka ng langis ng Panginoon. And right now, He is preparing a new future, a new nature of life in each one of us. At nais ng Lord, palakasin ng Lord ang bawat isa sa atin. Come on, church. It is your obligation. It is your surrender heart that the Lord is looking right now. At kung hinahatak ng Lord yan, tuhod mo na yan, na lumuhod ka sa Kanya ngayon as a sign of your surrender and your humility to our God, do it right now. Gagawin mo yan para sa Lord. Gagawin mo yan dahil gusto mong katagpuin ka ng Lord. Gagawin mo yan dahil alam mo, kailangan mo ang Lord right now. Kaya pati kayong mga nasa online, gawin niyo po ito. Kasi ang gusto pong gawin ng Lord sa atin, i-heal po tayo, hindi lang ang bawat isa sa atin, pero maging ang buong iglesia ng My Home in Jesus. Dahil pinapakita po ng Lord sa atin yung kailangan po natin ng fresh anointing from the Lord. Hallelujah. Yes, you talk to God right now. Speak from your heart. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Katagpuin mo ang mga anak mo, Panginoon, oh God. Katagpuin mo ang mga anak mo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pour out, Lord. Pour out. Touch. Touch each one of our people, oh God. Touch our hearts, oh God. Church, believe that the Lord is holding you right now. At habang nasa harapan mo siya, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo. Maging tapat ka sa Lord, maging totoo ka sa Lord. And the Lord is giving us this opportunity right now. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Because right now, pinalalakas ng Lord ang covering niya sa'yo. The Lord strengthen His covering in this church. The Lord is pouring out His provision of wisdom to you right now. The Lord is pouring out His power to you right now. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Pour out. Pour out. Huwag mong hayaan na madaya ka ng kaaway. Huwag kang magpaiwan. At kahit kayo pong nasa bahay, let the Lord, the Holy Spirit, receive and open your heart right now habang nasa bahay ka dyan. Huwag kang tumitig, huwag kang makinig. But you cry out to God right now. Hallelujah. 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 Lord, katagpuin mo yung mga anak mo. Church, it's not about your crying, but it's all about your authenticity. Na sa oras na to, you are deciding to do the will of the Lord. And you are deciding and receiving with faith the covering of the Lord right now.
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Heal us. Heal us. Lord, lahat ng may sakit sa katawan, lahat ng mga diniklara ng doktor, Lord, in the name of Jesus, we declare healing right now, oh God. We receive healing right now, oh God. Lord, physically, oh God, in our church. Hallelujah, Lord. And right now, Lord, lahat ng mga doubts, lahat ng mga takot, oh God, lahat, Panginoon, ng mga questions sa utak, oh God, sa isip, sa puso, na nilagay ng kaaway, oh God, para questionin, Panginoon, ang inyong kabutihan at ang pananampalataya na meron ng bawat sa Lord. Remove it in the name of Jesus. Remove, Lord. Remove, Lord, in the name of Jesus. Sige, church, you cast out lahat ng kasalanan na meron nakikita ka sa puso mo, sa tahanan mo, sa ating iglesia. Hindi ko man tumabanggit lahat, but you have the power to do it. The Lord is allowing each one of us to do it in our church, sa tahanan po natin. Declare it. Declare it. Declare it from your heart. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Lord, alisin niyo po lahat. Espiritu ng division, espiritu ng katamaran, espiritu, Panginoon, ng mga hindi po sa inyo. Alisin niyo po lahat to, Lord. Alisin niyo po. Lord, we reject it in the name of Jesus, oh God. Lord, we don't want to reject your word, oh God, but we want to reject, oh God, the work of the Satan in this place, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. And right now, Father God, Lord, naniniwala po ako, oh God, you are showing to us, Lord, right now. Unti-unti, Lord, pinaliliwanag mo ang bawat isa. Pinaliliwanag mo ang lugar na to, God. At habang pinaliliwanag mo yung bawat isa sa amin, oh God, hayaan mo sa oras at, Lord, matanggap po namin ng buong buo, Lord, ang inyong anointing, oh God. At bilang symbolically, oh God, tunay nga po, Lord, na each one of us, oh God, will be anointed, oh God, by you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Lord. And right now, Father God, I declare that your protection, your provision of wisdom, Lord, your power, oh God, and the platform that you prepared for each one of us, Lord, ito po ang panghahawakan ng inyong mga anak sa oras na to, God. Kat maraming salamat po, God. At sa pagpapatuloy po namin ng gawain na to, God, hinihiling po namin, oh God, na sa bawat papatungan ng kamay ng inyong mga anak, oh Lord, tunay nga po, kayo ang mapapurihan at ito po ang magsisild, Panginoon, sa lahat ng desisyon na ginawa ng mga anak nyo sa oras na ito, God. Kaya thank you po sa inyo, God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Pastor.